po sa inyong lahat mga kababayan. Katatapos na po ng press conference namin dito. Kasama ko sina General Reo, si Commissioner Gus Lagman, si Jay Jimenez, si Kuya Edwin Fernandez, si Senator Kit Tatad. Ang press conference po namin ngayon ay tungkol po sa napipintong dayaan ng ating halalan. Believe me, dadayain nila yung eleksyon na to. As I have said, it's as sure as the sun rises in the morning and as the sun sets in the evening. May nagtanong nga sa akin kanina tungkol sa dayaan. Ang sabi ko, si Lisa Marcos talaga ang magbibilang ng boto. Si George ang enabler. Si George kasi susunod lang yan kung ano ang dikta ni Lisa Marcos. Pero dito sa baba, that means for senatorial candidates. Pero dito sa baba, depende yan sa bintahan. As I have published in 2016 and 2019, may presyo yan. Malamang 100 milyon ang para sa congressman o party list, 200 sa senador. That was before. Ang pinakita ko kanina ay actual proof, irrefutable proof. Ito yung patunay na hindi talaga binibilang ng makina ng tama ang boto natin. Pinakita ko na si Congressman Villafuerte ay binawasan ng makina ng mahigit 200 boto. Si Bordado, ang kalaban niya, ay dinagdagan ng mahigit 200 boto. Ito yung pangalawang example. Kasi yung unang example na pinakita ko doon sa video na nasa YouTube ngayon, search nyo lang, Glenn Chong, Heaven's Warrior. Yan yung original na video. Ang smoking gun number 1 ang pinakita ko dyan. Dito sa press conference, smoking gun number 2. Meron pa akong smoking guns 97 lahat. Kasi 99 makina yan na nagbawas ng mga boto kay Congressman Villafuerte at dinagdagan si Congressman Bordado. So, ito ay patunay na dinadaya ngayong eleksyon natin at hindi napapabulaanan ng COMELEC. The COMELEC has not refuted these pieces of evidence. In fact, ikaw, George, hinahamon kita, kasuhan mo ako. Tulad ng pagkaso nyo kay Attorney Respiso, where is your case? 12 araw na nakababad na yung video na yan. Pero meron ba kayong kaso? Wala. Dahil alam nyo, masasagot ko kayong may ebidensya ko. So, eto ngayon, itong press conference namin, meron tayong proposal sa COMELEC na bilangin natin yung boto na nakasulat doon sa QR code sa voter receipt. Walang additional cost sa COMELEC, walang additional time kasi yung 800 voter receipts, 53 minutes lang. So, tapos na. So, walang additional cost, walang additional time sa voting journey. Walang rason ang COMELEC na hindi pahintulutan ito. Maliban na lang kung ayaw nilang mahuli ang kanilang dayaan. And that's what we have to fight for. That's what we have to fight for together, mga kababayan. Ngayong May 7, alas 9 ng umaga ay may magrarally doon sa COMELEC. Kung gusto niyo pong sumuporta sa aksyon na ito, pumunta po tayo sa Plaza Roma. Ito po ay tapat ng headquarters ng COMELEC sa Intramuros, Manila. Ulitin ko to, matibay ang ebidensyang hawak ko na dinadaya ng COMELEC ang ating halalan. Kaya nga hindi nila ako kayang kasuhan kay kinahapon ko pa. At ikaw, George, tandaan mo, pa-filean kita ng impeachment complaint pagkatapos ng eleksyon na to. Kapag hindi ka sumunod sa kagustuhan ng taong bayan, you have to be impeached dahil wala kang kwenta dyan. And that should serve as a warning sa lahat ng mga komisyoner ng COMELEC. This time, the people will not allow you to cheat our future. So yan lang po mga kababayan, suportahan po natin yung mass action po natin beginning May 7. Dyan po sa harap ng COMELEC Intramuros sa Plaza Roma. Alas 9 ng umaga, May 7. Miyerkules po yan. So hanggang sa muli, ito po sa Attorney Glenn Chong. Maraming salamat po sa inyo lahat.